Good morning, good morning, good morning, good morning sa mga magagwapo at magagandang anak ng Panginoon. Napakasarap ng araw na to kasi it is a blessing na palaging nakaka-attend ang bawat isa sa atin tuwing Sunday na may kalakasan na galing sa awa at biyaya ng Diyos. Tama po ba? Kaya i-celebrate natin every Sunday na nandito tayo at yung provision ni God every day. Magandang umaga po rin sa mga nanonood sa atin sa live stream. Sana sa araw na ito, pagpalain niyo po kayo sa buong maghapon na service natin. Napakaganda ng araw na binibigay sa atin araw-araw ng Diyos. Kahit na yung weather hindi maganda minsan. Dahil umuulan, umaaraw dito po sa Pilipinas kung nasa ibang bansa po kayo. Iba po yung weather namin dito, kasi po nakakaubo. But it is a blessing kay God na malakas pa rin tayo na pumupuri sa Kanya. Tama po ba? Okay, kamusta po kayong lahat? Kasi sa mga nagdaang linggo, alam ko may mga parts sa buhay natin na medyo heavy. I like you to know na may mga ganong part talaga. At nakakaranas kahit ako, alam ko rin kahit kayo. At na-bless ako sa ating kanina na care group na life is not fair. Totoo kaya yun? Parang sabi ko, imposible kung ikaw ay a part ni God, siguro nga para sa iyo. But nung nakilala ko ang Diyos, kahit may mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa buong araw natin, minsan pagigising mo hindi na maganda, but surely God is always there. Basta sisimulan mo yung araw mo ng pagpupuri sa Kanya at pagdarasal. Tama po ba? Yun i-entrance natin sa Kanya yung lahat ng bigat, ng buong magdamag na pinapahinga niya tayo. Kasi alam niya na, alam mo kung sino ko. Sabi ni Lord, di ba? Be still and I am your God. So, tayo po tayo lahat. Basahin po yun natin yung verse na to kasi ito yung verse na magsasabi sa inyo na God is not fair to our lives. Palagi siyang may fairness sa atin. Malalaman niyo po yan ngayon, church, sa ating mga awit pagsamba. Kung gaano niya tayo nire-refresh every morning. Sabi nga sa Psalms 23 verse 2 to 3, pag nabibigatan po tayo sa mga pagkakataon, hindi fair yung sitwasyon, punong-puno ng challenges ang bawat araw, may mga brokenness, illness, yung mga disappointment, may mga pangako ang Diyos na hindi natin dapat bibitawan. Dito nga sa Psalms 23, kung gusto ko talagang ipahinga yung sarili ko, kung gusto natin magkaroon ng peace kahit medyo hindi natin maintindihan yung sitwasyon. Sa Psalms 23, dito niya sinabi sa atin na He makes me lie down in the green pasture. He leads me beside the stream water. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for the name's sake. So, ibig sabihin po, sa pangalan pa lang na Panginoong Jesus, meron tayong contentment and security sa buong linggo. Hindi to aalisin sa atin. Ang kailangan lang niya, nakadepende tayo. Simula ng pagdilat natin ng mata hanggang sa pag-idlip nito o sa pagpikit nito sa gabi. Dahil hindi tayo kailanman pababayaan at pinabayaan ng Diyos. Tama mo po ba? So let's pray to our Lord na may ibigay sa atin to. Lord, mighty God, pinupuri, sinasamba ka namin. Ngayong araw na to, magdwell ang Holy Spirit sa amin na makilala ka, na marinig ka. At sa tuwing kami ay napapagod, Lord, yung mga awit pagsamba namin na naririnig, na nadarama ng aming puso, na naiisip namin araw-araw, na napapakinggan na aming tenga,
ay magbibigay sa amin ng kalmang buhay, ng kalmang desisyon, ng wisdom, Panginoon, ng peace na hindi mabibigay ng mundong ito kundi Ikaw lamang, O Lord. Sa iyo nagmumula ang lahat. Sa pangalan mo palang may kapangyarihan na para ikalma ang puso namin. Alisin ang takot namin. Pasayahin ang mga brokenness na meron kami. Pagalingin ang mga sakit na meron kami. Sapagkat iisa lang ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kundi Ikaw. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng biyaya ninyo. Sa lahat ng binigay niyo sa amin. Dahil kayo lamang ang may kakayanang ito. At tinataas namin ngayong araw ang aming mga kamay, ang aming isip, ang aming puso, ang aming bibig, ang aming mata, ang aming tenga, para sa iyo lamang at Ikaw lamang. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So itaas natin ang mga kamay, i-rejoice natin ang Panginoon ngayong araw na ito, sapagkat siya lamang ang may gawa ng lahat ng hindi natin makakayang arukin. For God all you done, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. For you live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah.
for all He has done. Ang dapat lang natin isukli is, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. And we will serve you hanggang sa pagbalik mo. Tama po ba, church? Okay. This song next is, parang ito yung binigay sa akin ni Lord na medyo nahirapan ako. Pero, gusto ko siyang haranahin. Alam niyo, yung pag nagmahal ka sa isang tao, hinaharana mo siya eh. Pero dito sa susunod na song, church, si Lord gusto kong haranahin. Gusto niyo po bang ibigay yun sa Kanya ngayong araw na to, church? Yung punong-puno ng pagmamahal, yung kanta, na kaya ka kakanta kasi yung puso mo nag-uumapaw. So let's sing this song and let's court our God. He deserves this. There's an endless song echoes in my soul. I hear the music ring, and when the storms may come, I am holding on to the rock I cling. How can I keep from singing your praise? How could I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I'm loved by the King, and it makes my heart wanna sing. My eyes in the darkest night, for I know my Savior lives. I will walk with you, know He sees me through, and sing the songs you give. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I'm loved by the King, and He makes my heart wanna sing. I could sing in the troubled times, sing when I win. I can sing when I lose my stand, and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up. Sing when you're there. I can sing 'cause you're here, the Lord. When I call to your embrace, I can sing with my last breath. Sing for I know that I sing with the angels and the saints around the throne. How can I keep from shouting
God, we're going to sing for your glory, for your praises. Hallelujah, Lord. We trust you everything. Yung puso namin, yung isip namin, lalo na yung buhay namin, Lord. Sa'yo lamang namin papagamit. Maaring kinakailangan to ng mundo, pero never kami mabubuhay sa mundo na hindi ka namin kasama at paglilingkuran. Thank you, Lord, for everything. We trust you. We trust our hearts. All things work for our good. Though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two. Sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His hand, when you can't trace His hand, trust His arm. He sees the master plan. He holds the future in His hands. So don't live as those who have no hope, for our hope is found in Him. We see the present clear, but this is the first and last. And like a canvas, He is leaving you and me.
air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. Oh Lord, we are nothing. We are lost. Pero dahil may Panginoon na nagbigay sa amin ng bagong buhay, nag-alay ng dugo para sa amin kami maligtas. Sino kami ngayon? Kami ay iyong anak. Salamat po. Salamat po sa lahat na binigay niyo sa aming pagmamahal, kapatawaran, at kahit ngayon kami nabubuhay sa presence na to, Lord, we are desperate for you. Hindi kami mabubuhay na wala ka. Wala sa aming hininga, sa aming buhay, sa aming pamumuhay, ang makikita dapat ay ikaw at hindi kami. More of you, O Lord. Hindi kami mawawala sa mga kamay mo dahil mahal mo kami. Nawa lahat ng aming mga kinanta,
na awit ay hinahandog namin sa inyong paanan. Maging kalugod-lugod sa inyo ang lahat ng ito. Yung puso namin ngayon, Lord, ang isip namin, iaalay namin ngayon sa iyo. Ikaw lamang ang aming papupurihan, pasasalamatan, sasambahin, ngayon at kailanman, Panginoon. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Tunay, kay sarap, awitan, sambahin ng ating Diyos na nagkaloob sa atin ng buhay at lakas, malaya, maganda ang panahon, at meron tayong ganitong na-enjoy na pasilidad na binigay ng Panginoon na nakakarating pa tayo hanggang doon sa Amerika, sa ibang bansa, dahil dyan sa online, ayan ay kabutihan ng ating Diyos sa atin. Amen? Si Lord ba ay nag-ingat sa inyo sa mga nagdaang araw? Nagbigay ng pagkain, ng provision, mga pangangailangan, pinalakas tayo, ay tama-tama. Ito yung araw ating ibalik ang papuri at pasasalamat sa Kanya sapagat siya'y mabait at dakila sa ating buhay. Gayon din, magpasalamat tayo sa Lord kasi kapiling natin ng mga kapatiran. Tignan ninyo inyong katabi. Salamat sa Panginoon na nakasama natin sila. Sige, mag-welcomean tayo. Awitin natin, Jesus loves you, my friend. Kamayan natin. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. He loves you, loves you, loves you, loves you. Jesus loves you, my friend. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Praise the Lord. At mamaya ay may masasaksihan tayong pagsunod sa tubig ng bautismo. At huwag kayong uuwi agad para ating makita ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. Sa pagkakataong ito, ay mag-aaral muna tayo ng Word of God. Kanya hiling kong kunin nyo na ang inyong mga Biblia. At ating buksan sa aklat ng ikalawang hari. 2 Kings chapter 4. At atin namang babasahin yung verse 27. Alam niyo, sa dami na ng naaral natin at natutunan tungkol sa Shunammite woman, ay pwede na nating i-compile ito at gawing isang libro. Maganda siguro lagyan ng title yan na Meet Mrs. Shunammite and Be Blessed. Biglang naisip ko lang na ang dami-dami pa lang. Alam nyo, hindi ko talaga naaral ito sa Bible School. Never kong nakita ang mga truth. Dito lang sa ating pag-aaral na ipinakita ng Lord ang mga katotohanan ito. At natutuwa ako kasi nagtutuloy pa. Nabe-bless ba kayo sa mga natututunan natin? Di ba? Ang ganda. Sabi nga, i-compile. Pwede niyong gamitin yan sa, may ilang leaders tayo sa church. Ginagamit na ito pang Bible study, yung lesson. Pwede ninyo i-share po yan. Marami pong mabe-bless talaga. Dahil ako mismo blessed na blessed sa mga natututunan natin. Okay, basahin na po natin. Tumayo tayong lahat bilang paggalang. At bago natin basahin, pakisabi sa inyo katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Ayan. Okay. Alright, basahin na po natin. Matapos magbasa, please remain standing. Magpe-pray po tayo. 2 Kings 4:27 sa New Living Translation. Handa po. Basa. But when she came to the man of God at the mountain, she fell to the ground before him and caught hold on his feet. Gehazi began to push her away,
But the man of God said, "Leave her alone. She is deeply troubled, but the Lord has not told me what it is." O Diyos, salamat po kasi ikaw ang nagpapaliwanag ng iyong salita sa aming buhay upang matuto, matuwid ang aming lakad sa iyong harapan. Nagpapasalamat kami sapagkat ang buhay nitong Shunammite woman ay naalala namin kaparehas nung lumapit sa paanan ng Panginoong Hesus at nagbuhos ng pabango sa kanyang paa at pinahira ng ulo ng Panginoong Hesus at sinabi ng Panginoong Hesus na ipapangaral ang ginawa niyang yon sa mga darating na panahon. Parang ganon ang aming nakikita sa Shunammite woman na punong-puno pala ito ng aral. At sa pagkakataong ito'y kami humihiling sa iyo na patuloy mo kaming turuan, buksan pa ang aming puso't buhay at tanggapin pa namin ang maraming blessing ng iyong word. Kasi ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salitang lumalabas sa iyong bibig. Baguhin mo kami at ituwid ang aming landas. Magsalita ka po at makikinig kaming lahat. Magpapailalim kami sa power at authority ng iyong word. In Jesus' name, amen. Thank you. I suppose ay nakatatak na sa atin yung storya no, na itong Shunammite woman walang anak dahil tumulong sa workers ng Lord, pinagpala ng Diyos, binigyan ng anak at namatay yung anak. Naalala ninyo? So dahil sunod-sunod na no, yung mga pag-aaral natin. So diyan po tayo dudugtong. When the son of the Shunammite woman died, listen, she did not hide her grief, her feelings. Instead, she acknowledged her pain. And she expressed it. Saka siya humingi ng tulong at tinulungan ng ating Panginoon. Tingnan ninyo yung sinasabi ko, balikan natin yung, by the way, ang paksa natin ay healing through honest expression. Healing through honest expression. Balikan natin yung text. Tingnan ninyo yung paano niya in-express, very unique, paano niya in-express yung feelings niya at paano siya tinulungan. Tingnan ninyo, balikan natin. But when she came to the man of God at the mountain, tingnan niyo, no? She fell to the ground before him and caught hold of his feet. Amazing, no? I don't know kung anong kultura yan, bakit gano'n ang expression niya, but one thing is clear, inihayag niya yung kanya nararamdaman. Gehazi began to push her away, but, take note, ganito na-recognize, kasi nga in-express niya, inihayag niya, no? Dinidisplay niya yung nararamdaman niya, yung trouble niya. But the man of God said, tingnan nyo, leave her alone. Ano sabi ni Elisha? Basahin natin yung may guwit sabay-sabay. Ready, go. She is deeply troubled. Nabasa niya yung nakita niyang paghawak sa kanyang paa. In-express niya at naintindihan ni Elisha. But the Lord has not told me what it is. Acknowledging our needs and emotions, tapos ay inihahayag natin ito, vital step po pala ito towards healing. It is important to be honest about our struggles and seek assistance if necessary. When we learn to practice sharing our personal battles, mga minamahal, yung burden nagiging blessing. Sabi mo yung katabi, yung burden nagiging blessing. Ayan. Hakbang pala yan tungo sa ating paggaling. Yung wound, pag yan ay lumitaw at nagliwanag, simula na pala yun ng healing.
Imagine ninyo, dahil na-share mo, nagkakaroon ka ng output. Nakakahinga ka, nakaka-unload ka, at pag tama na na-express mo ito o na-communicate mong tapat yung iyong bigatin, syempre opportunity mo yun para may makarinig at may makakatulong sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, express your feelings. Yan. Pakinggan po ninyo ang madalas nating ekspresyon pag tayo may problema. Ganito tayo mag-express eh. Tingnan niyo. Sa 40 years kasi ng aking pagiging isang worker ng Lord, dami na, hindi ko na mabilang, ang dami lumapit, naghingi ng payo, at ganito ang natatandaan kong mga ekspresyon pag may problema. Una, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nasabi niyo na ba yan? Madalas yan, di ba? Ito akala ko, yung susunod, akala ko sa pelikula lang, pero sa realidad, nasasabi din pala ito, parang ang bigat ng mundo ay pasan ko sa aking balikat. Naku, narinig ko na po yan talaga. Hindi lang pala sa pelikula. Ito pa, hindi ko na alam kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Wow. Ito pa. Ganito pa ang mga ekspresyon. Sobrang nalilito na ako sa mga desisyon na kailangan kong gawin. Ito pa. Wala na akong lakas para harapin pa ang mga hamong ito. Dagdagan pa natin. Pakiramdam ko ay nag-iisa lang ako sa laban na ito. Meron pa. Hindi ko na alam kung paano ko maipagtataguyod ang sarili ko. Tuloy pa natin. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ayan. Ito pa. Kailan kaya matatapos ito? Ang mga salitang ito, mga minamahal, ay panlabas na ekspresyon describing yung nangyayari sa loob natin. Signal yan na may danger na nangyayari sa loob. That's why, na ibo-broadcast natin, na isi-share natin. Communicating personal problems ay talagang sobrang challenging. Marami kasing barriers na nagiging difficult tuloy sa iba i-express effectively yung feelings at mga concerns. Ano-ano ba, Pastor, yung mga barriers at nagiging mahirap tuloy ilabas ng iba yung kanilang saloobin? No? Kasi may mga tao na hindi mo talaga mariringgan i-express yung kanilang saloobin. Bakit ganon? May mga barriers tulad ng takot sa paghuhusga. Maraming tao nag-aalala na pag kanilang shinare yung problema, feel nila mahuhusgahan lang sila. So, pinipili na lang na ito ay itago. Isa pang barrier ng na-encounter natin, that's why may mga taong ayaw na lang i-express yung feelings, yung pagkukonsidera. No? Pagsasaalang-alang sa ibang tao, lalo na ng mahal sa buhay. May mga tao na nag-aalala na ang kanilang mga problema ay magiging pasanin lang sa iba. Kaya pinipili na lamang manahimik. Alam niyo, may mga individual na nag-iisip na ang pagsasabi ng kanilang problema ay magdadala lamang wika ng karagdagang stress sa iba. So, quiet na lang ang wika. Ito pa, ang barrier bakit hindi tayo nag-open is because lack of support. Kakulangan ng suporta. Kung ang isang tao ay hindi nakikita ang sapat na suporta mula sa kanilang kaibigan, pamilya, maaring hindi na sila maglalakas loob na sabihin ito kasi hindi naman siya nakakaramdam ng support. Ito pa, lack of trust. Kakulangan sa tiwala.
Ang ilang tao ay hindi basta-basta nagtitiwala sa kapwa o sa kanilang paligid, kaya nahihirapan silang ibahagi ang kanilang saloobin. Etong common, lack of knowledge. Ibig sabihin ay hindi natin kaya i-articulate yung nararamdaman natin. Hindi natin masabi. Hindi natin maihayag. Ang iba hindi alam kung paano simulan ang pag-uusap tungkol sa kanilang nararamdaman. Hirap silang ipahayag yung kanilang nararanasan sa loob. Sa sobrang stress at sobrang intense ng ating emosyon dulot ng mga sari-saring problema, it can cloud our judgment. Nagli-lead tuloy sa pagiging ineffective communication, kanya hindi natin masabi kung ano yun. Blur na ang maraming bagay. Now, kung yan at yan ang paiiralin natin, ay hindi tayo matutulungan. Okay? In fact, ang Bible ay nag-encourage sa atin talaga na dapat ilalabas natin yung ating saloobin. Sabi mo sa iyong katabi, ilabas mo na yan. A great Bible verse that encourages us to open up about personal problems is Galatians 6:2. Listen, no? Basahin natin sabay-sabay pala. Ready, go. Share each other's burdens, and in this way, obey the law. See? This verse, maliwanag, highlights the importance of sharing our struggles with others and supporting one another. Matutunan nating mag-practice, magkaroon ng self-awareness at emotional honesty. When you're facing challenges, allow yourself to feel and express those emotions. And don't hesitate to seek help. Ito po ang dapat nating matutunan. Ako, kailangan ko ito. Lahat tayo dumadaan dito. Kailangan natin matutunan dahil talagang minsan ayaw natin maglabas ng ating saloobin. Ano-ano mga dapat nating matutunan para ma-develop yung nailalabas natin yung ating nararamdaman. Sulat niyo po, number 1, itong tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. We must realize the value of communicating our personal problems. Pag hindi natin naintindihan na malaki pa lang na itutulong nung inilalabas mo yung dala-dala, hindi talaga tayo matutulungan. The Shunammite woman, listen, communicated clearly with Elisha about her situation. Nakita nyo, lumuhod eh. Talagang hinawakan yung paa. Basang-basa ni Elisha, in trouble. Hinarangan yung babae ng servant ni Elisha, si Gehazi, pinapaalis. Sabi ni Elisha, no, no, no. She is in trouble. Nilabas niya. She expressed her grief and her need for help. Alam niyo, being able to articulate our feelings and needs can lead to better understanding and support. Mas maintindihan tayo ng ating kapwa at mas opportunity natin yun na tayo matulungan. Kasi nasasabi nating maliwanag yung ating daladala. Pwede ba sabihin uli natin sa ating katabi, share mo lang yan. Yeah. Minsan, kahit mag-asawa, no? Ang dami, kami, kapitbahay kami, hindi ko naman sinichismis. This is true naman talaga sa lahat. Iyak na iyak yung nanay. Sa akin, sabi ng bigat ng saloobin niya, kasi sabi niya, hindi sinasabi ng mister ko, may sakit na pala siya. Ikinamatay. See? Diba? So yun, dapat talaga
ine-express. Kapag hindi tayo magpapahalaga na i-communicate yung nararamdaman natin, yung dinadala natin, tiyak ito ang maririnig mo. Ay, hindi pala yan. Hindi ko pala naisulat. Ano maririnig mo? Ito, pakinggan nyo lang. Bakit ka hindi nagsabi agad? Iyan tuloy nangyari sa'yo. Narinig niyo na ba yan? Hindi nasisi ka pa tuloy. Hindi mo nga naman kasi sinabi. Trouble. See? Walang pagpapahalaga sa pag-i-express na uuwi sa malaking trouble. Oh. Ito pa. Bakit kasi hindi ka nagsasalita? May dugtong pa yon sa dulo. Ay siya. Talagang ganun ang madalas na ating nararanasan. No? Hindi tayo nagsasalita. Ito pa, baka marinig nyo ito pagka hindi tayo magpapahalaga ng sinasabi natin yung saloobin natin. Tingnan nyo. Baka marinig natin ito. Sa susunod, magsasalita ka, ha? Narinig ko na ho yan. Kaya kailangan nilalabas natin. Dapat sasabihin ninyo yung inyong problema. O sabihin mo, listen ko tabi, share mo lang. Ayan. Ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol dito? Makinig. Romans 8:26. Listen. And the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for. But the Holy Spirit prays for us with groanings. Take note. With groanings that cannot be expressed in words. Alam nyo, this verse, hindi lang tungkol sa panalangin na tinutulungan tayo ng Holy Spirit. It also illustrates that even when we struggle to express our feelings, yung Holy Spirit nandyan para maintindihan tayong lubos at tayo kanyang susuportahan. Masabi mo yung hindi mo masabi. Ang laki ng tulong ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Amen ba? Pwede ba palakpakan natin si Lord doon? Yan ay nag-highlight ng importance of articulating our needs. Proverbs 12:25. Worry weighs a person down. An encouraging word cheers a person up. Wow. Ine-emphasize ng verse yung significance of sharing our feelings, receiving support from others as open communication can ease burdens. Siguro, simulan na natin. No? Work out natin yung ating communication skill. Try natin mag-practice, mag-express yung nasa loob ng ating isipan, no? O damdamin. At ihayag natin ito clearly and respectfully. Makaka-encourage yan sa kapwa, mahal man sa buhay o kapwa mananampalataya na may mananalangin sa atin, may makikikerry ng burden sa atin, at pinakamaganda, makarinig ka pa ng payong yun ang matagal mo nang hinihintay na marinig. Di ba? Dahil nasabi mo yung iyong problema. Pwede bang palakpakan natin uli si Lord? So, wag na mag-alala. Sabihin mo sa iyong katabi, wag kang mag-alala. Bakit? Kasi baka iniisip natin, mabibigatan lang sila, pastor. Ang reality, gagaang pa nga kasi merong makikibuhat sa iyo. Dan yung ikaw magsosolo na dala-dala ang problema na ito. Okay? So yan po ang una. No? Napakahalaga ma-realize natin ang kahalagahan ng pag-express, pag-communicate ng ating nararamdaman. Sulat niyo po, punta na tayo sa pangalawa. Mabilis lamang po ito pero ang ganda. No? Promise, mabibless po tayong lahat. Sulat niyo, we must have the courage to speak up. Yan ang tinuturo sa atin ng Shunammite woman. When the Shunammite woman approached Elisha and expressed her grief at yung need niya directly
tingnan ninyo, balikan natin yung text. 2 Kings 4:20. Tingnan nyo, paano niya sabihin nyo. Did I ask you for a son, my Lord? She said. Did I tell you, don't raise my hopes? Expression po yan ng kanyang deep pain. At tanong niya kay Elisha, bakit binigyan ako ng Lord ng anak pero namatay? Kinlaro niya, eksakto yung nangyari sa kanya. Dinefy niya kay Elisha. Hindi po yan nagtuturo sa atin na sinisisi niya ang Lord kasi binigyan tapos kinuha na naman. Hindi yun eh. Hindi yun ang laman ng context. Instead, tandaan natin sa mga unang verse, nung namatay ang kanyang anak, anong ginawa niya? Inakyat niya sa room niya, hindi niya nilibing. Kasi meron pa siyang pagtitiwala sa Diyos na may gagawin si Elisha sa kanyang anak. So hindi niya sinisisi ang Diyos dito. Ini-express niya lang yung eksaktong nararamdaman niya so that maintindihan siya at makasik ng help. Ito maliwanag mga minamahal, ina-articulate niya lang yung saloobin niyang taglay at pinapakita niya yung courage niya to speak yung kanyang problema. Itong magandang lesson sa atin, makinig. It takes courage to voice our needs and feelings, especially in vulnerable situation. Kailangan natin ng tapang talaga dyan. Subukan yung ipanalangin. Sabi naman ng Holy Spirit, di ba, sa Romans 8:26, siya yung tutulong. Subukan niyo, Lord, bigyan mo akong tapang para masabi ko to. Bigyan mo akong lakas ng loob. Yan. Ay, magugulat ka, lalakas yung loob mo. Masasabi mo na yung problema. Di ba? Reminder po yan sa atin, mga minamahal, speaking up can lead to healing and resolution. Practice natin mag-open about dun sa nararamdaman natin, sa kailangan natin tulong, sa mga mahal sa buhay, pamilya, kapwa mananampalataya. This can foster deeper relationships and provide support sa ating pangangailangan. Pwede uli, paalala, sabihin nyo, share lang natin. Yan. Yan. Alam nyo, isa pang magandang tinuturo sa atin yan dahil nire-represent ni Elisha ang God. It teaches us, mga minamahal, na pag trouble tayo, go straight to God when you are in a crisis. Hindi lang sa kapwa, kundi sa Lord, i-express mo lang. Si David, ganyan, talagang, sabihin niya talaga eksakto yung nararamdaman niya. Why so downcast, oh my soul? Kinakausap niya yung sarili niya. Put your hope in God. Sabihin niyo diretso. Kahit ba nababasa na ng Lord yung ating isip at nararamdaman, maganda pa rin sinasabi sa Kanya. Kasi tinuro talaga ng Biblia yun. Di ba? Yung lalabas sa ating mga bibig. When the son of Shunammite woman dies, notice, she does not tell her husband first. Hindi agad-agad sinabi sa kanya asawa. Basahin niyo yung text. She immediately gets ready to go to Elisha's house. Kanya nga nagsabi lang siya, bigyan mo ako ng donkey. Magmamadala akong pupunta doon. It pictures yung ayaw niya ng iba pang pasikot-sikot. Si Lord, si Lord, si Lord. At nung makita na nga si Gehazi, tinanong siya ni Gehazi, kamusta asawa mo, kamusta anak mo? Ano sagot niya? It is well. Kahit hindi well. Sapagkat yun, naaral nga natin last time, hindi dahil sa siya nagsisinungaling, kundi meron siyang hope sa God na kaya siyang tulungan through Elisha. Pwede ba palakpakan natin uli si Lord? Strange, di ba? Na binaypass niya yung kanyang asawa, si Gehazi, makadiretso lang sa Panginoon Diyos, sa kanyang nararamdaman. Ba?
Sabi mo sa iyong katabi, si Lord lang makakatulong. Ayan. Dagdagan natin. Kanya sabihin mo na sa Kanya. Na sa crisis bangin yung buhay nowadays, go straight to God. Be open. Pour out your heart and soul. Kasi siya ang ating solution sa lahat ng ating daladalang mga problema. Psalm 55:22. Give your burdens to the Lord, and He will take care of you. Ang sarap ng kasunod. Pwede ba basahin natin sabay-sabay? Ready? He will not permit the godly to slip and fall. Ayaw ni Lord yun na nadadapa tayo. Ayaw niya. Ganyan ang isa pang sinasabi sa atin ng storya ng Shunammite woman. Balikan natin, tingnan mo. But the child's mother said, as surely as the Lord lives, ito yung sabi ng Shunammite woman, tingnan nyo, I will not leave you. So, he got up and followed her. Tulad sana ng babaeng ito na hindi niya iiwan si Elisha hanggat hindi sasama si Elisha sa kanyang anak, ay dapat maging ganyan din tayo sa ating Diyos na pinagtitiwalaan. Lord, hindi ako titigil hanggat hindi ka gumagawa ng mirakulo sa aking buhay. Yun. Napakagandang hamon. Hindi kita iiwan. Hindi kita titigilan, Lord. I will not leave you. Express. Sabihin natin. Lahat. Kasi, diyan din naman gagaang ang ating buhay. Sabi mo, Luis, sa iyong katabi, share lang natin kay Lord. Yan. Lahat. Yan. Oh, third and last. We must hold on to the significance of hope. Hindi lang ang maintindihan natin yung value na kino-communicate. Hindi lang ang ma-learn natin, i-practice, mag-speak up. Sige lang, share mo lang. Pangatlo, we must hold on to the significance of hope. Alam niyo yan ang makikita ninyo doon sa Shunammite woman. Naaral na natin yung isang portion doon. Na nung tanungin siya, yung tanong, okay bang asawa mo, okay ba anak mo? Ano sagot niya? It is well, kahit hindi well. How come? Ganun ang kanyang sagot. Kahit it is not well. Why does the Shunammite woman insist that all is well, samantalang patay ang anak niya? Kasi pinanghahawakan niya yung hope in God. Amen? There are times, mga minamahal, sa ating buhay, talagang malalaki, mabibigat, yung mga dinadala natin, so deep. Yun pala ang kailangan nating matutunan. Pairali ng hope natin sa Panginoon Diyos. Ay diyan tayo makakaranas na talagang na-unburden tayo dun sa ating daladala. Remember, the Lord, our God, is the source of our healing, comfort, solution. He is our mighty deliverer. Ibig sabihin talagang ililigtas ka, hindi lang ang kaluluwa mo sa impyerno, kundi sa problema ay kaya kang angatin ng ating Panginoon. Pwede bang palakpakan natin si Lord yan? He is our deliverer, our anchor of hope. Itong Shunammite woman, even in her darkest moment,
doon lang siya nakakapit. May pag-asa. Galing nga, oh. Imagine nyo. Alam nyo ba, yung hope is a powerful motivator. Yan ang magtutulak sa'yo na gawin yung tama. Okay? It can inspire us to take action and seek solution even when circumstances seems dire. Ganda-ganda ng mga promise ng Lord sa atin dyan. Isaiah 40:31. But those who hope in the Lord will what? See? Renew their strength. Sarap pa ng kadugtong. They will soar on wings like eagles, and they will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Whew. Pagka pala natutunan natin yan yung may pag-asa. Sige, sabihin mo sa iyong katabi, may pag-asa. Pag natutunan natin yan, ang ganda, oh. Mararamdaman para kang lumilipad. Nasa ibabaw ka ng problema. Nasa kayo na aeroplano, di ba? Pag nasa ibabaw kayo ng ulap, ang ganda. Pag nasa ilalim, matagtag, mayanig. Pag nasa ibabaw, swabe lang. Psalm 33:20 and 22, we put our hope in the Lord. He is our help and our shield. In Him our hearts rejoice. See that word? Mararamdaman mo yung saya, for we trust His holy name. Let your unfailing love surround us, Lord, for our hope is in you alone. Pwede bang palakpakan natin ulit si Lord? Wow! Wow! Cultivate hope, mga kapatid, sa ating buhay, focusing sa mga positive outcomes, possibilities. Surround yourself sa mga hopeful na makaka-influence. Engage mo sarili mo sa mga activities na may pag-asa ilalagay sa iyong buhay. Yan ang ginawa ng Shunammite woman. Napaka-strong ng hope niya in God's miracle. Listen. Dito pala mapupunan nyo na nung iniakyat niya yung anak niya na namatay sa room, matinding hope na yon sa ating Panginoon Diyos. You know why? Nandiyan pa ba kayo? Yung palang ginawa niyang yon, as if piniprepare niya for His resurrection, yung kanyang anak na namatay, hindi burial. Dito yan sa kwarto. Ang taas ng hope sa ating Panginoon. Dito pala matindi na yung aksyon niya, yung tiwala niya, yung pag-asa niya sa magagawa ni Elisha, sapagkat ang power ng Diyos dadaloy sa kanya. Ito pa mabigat. Yan palang ginawa niyang yan ay against sa Jewish practice. Sapagkat sa Numbers chapter 19 ay mababasa ninyo, yung hawakan mo yung patay, magiging marumi ka. Nililibing yun, hindi mo itatago sa room. Pero kahit yun, ay naiintindihan ng Diyos sa kanyang buhay ang taas ng hope ng anak ko na ito sa akin. Kahit alam niya na masamang hawakan yung patay, ay pinananampalatayaan at may pag-asa siyang mataas na mabubuhay ang kanyang anak. Wow. Her hope in God was so strong.
that she believed that God could work through Elisha to bring her son back to life. After all, dead womb, yung una, hindi nga siya magkaanak eh. Dead womb, pero nagkaroon ng buhay yung womb. So alam niya, kahit namatay na ang anak ko, pwede pang mabuhay. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Kayo ba may mga pag-asa pang pinapairal? Gandang lesson. Baka nalulose hope na tayo. Sabi nga sa inyo, sa ating lahat ang message. Baka ang bukang bibig na natin, expression natin, wala nang pag-asa. Baka kinokorek tayo ni Lord, merong pag-asa sa Kanya. Amen ba? Hold on lang mga kapatid sa ating faith sa Lord, trust sa Kanya, at pag-asa. No matter what. No matter how dark things get sa buhay, we must depend on God's help. Siya lang kasi ang tulong para hindi tayo lumubog ng lumubog sa ginagawa ni Satanas sa ating buhay para malayo tayo sa Panginoon Diyos. Pakanta natin yung ating kinanta kanina na ano nga title niya? Trust His heart. Trust His heart. Tayo tayong lahat, please. All things work for our good, though sometimes we can see how they could. Struggles that breaks our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. Yes. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He sees the master plan. He holds the future in His hands. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Amen. Yes. Him. We see the presence clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him.
see his plans, when you can't trace his hand, trust his heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So if you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. God is too good to be mistaken. God is too good to be unkind. So if you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. Lord, salamat po sapagkat ang salita mo sakto sa aming buhay. Yan ay talagang dinadala mo sa amin sapagkat meron kang gustong gawin sa aming buhay. Andito kami, Lord, papailalim kami sa power at authority ng iyong word. Nagawa ko na, Lord, yung aking part. Ikaw po, Banal na Espiritong humipo sa iyong mga anak na ikay pagtiwalaan. Sa iyo may pag-asa. Nasa iyo ang miracle power. Nasa iyo ang solution. Nasa iyo ang lahat, O God. Gusto mo lang yung makita sa amin na talagang lubos kaming magtitiwala sa iyo. Siguro, gusto niyong lapitan si Lord, kausapin, i-express ninyo exactly yung nararamdaman ninyo. Yung gusto niyong sabihin, sabihin niyo lang sa Kanyang lahat. Sumbong niyo lahat kay Lord. Sabihin niyo lahat. He is our deliverer. He's our hope. Minsan pa kakanta sa ating worship leader, sa inyong gustong lumapit, kausapin ng Panginoon. Dali kayo, sama-sama tayo. Pagtiwalaan natin ang ating Panginoon. Iwan nyo lang yung kinatatayuan. Trust God. Trust God. Trust God. Sige po, just come and pray. Yes. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God is too good to be Sige po, kayo mga mistaken. lumapit, pray lang po. Kausapin niyo lang ang God is Panginoon. too Just come. good to be Mas pampanya yan. Hindi tayo magpapakatagal. Just So when come. you don't Naramdaman niyo si Lord. understand, Hinihipo when kayo, you don't kinakausap see kayo. His Just come. plan, when you can't trace His hand, Thank you, trust Lord. His heart. Thank you, Jesus. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Okay, hindi na tayo kakanta. Pakinggan na lamang natin ang tugtugin. Pero sige lang po, kausapin niyo lang ang Panginoon. Thank you, Lord.
Lord God, na kita mo paano namin ini-express sa iyo ang lahat. Tulad ng ginawa mo sa Shunammite woman, katagpuin mo po ang iyong mga anak as you promise, Lord, na pag ikaw ang aming pinagtitiwalaan, sumasaklolo ka sapagat ayaw mo ang iyong mga anak na dadapa, natutumba. Comfort mo, heal mo, strengthen mo. Bigay mo yung grace mo. Aliwin mo ang bawat isa ng banal mong espiritu. Maramdaman yung akap. Yung akap mo, Lord. Ma-experience namin yung akap mo. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa masarap mong salita sa amin ngayong umaga. Thank you. We worship you. Accept mo mga handog na buhay, maging mabango sa iyong harapan bilang karampatang pagsamba. Kasi ito yung aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Jesus. Amen. 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 Glory to God. Once more, let's give a clap offering po para sa kanya. Kapanagumpay po ang gawa ng Panginoon sa atin. Alright, welcome po kay Denise Joy Aquino. Ha, nagulat siya. Welcome. Pakitayo ka nga po. Ayan, kasama siya ni Mika tsaka ni John. John Ezekiel. Ezekiel lang yun nilista mo, di ba? Pero may John ka, di ba? So, masipag mag-invite si Mika. So, taga Magdalena ka rin. Yeah, so, gaya na sinabi ko sa kanila nung last time, galing din ako once sa Barangay Santa Monica kasi taga Forest Hills kami nung dalaga ko. Welcome, welcome. At sana ay bumalik ka dito. At ganun din naman si John. Welcome back sa iyo, John Ezekiel. We're pleased to have you. Sige, you may be seated, anak. Maraming salamat. Ayan. At sa abroad po, we have Mama Marlene. Nasa California na ba o nasa Texas pa? Nasa Texas pa. Baby girl, no? Baby, uuwi na. Doon na siya forever and ever? Ay, gano'n. No, sa Texas. Ay, parang sobrang mainit yata doon pag mainit, ano? Ayan. So, Mama Marlene, congratulations to you, Grandma, again. And of course, congratulations kay Angel at saka kay Kevin. Wow, ang saya, no? Baby girl ang kanilang baby. At may kapatid na si Tuwa. Tuwa pa yung pusa nila. Si Tuwa tsaka si... Ano yung isa? Pusa kasi dalawang pusa yung kanilang alaga noon eh. Ayan. Si Sheila Castillo sa Taiwan, hello to you. At hello po sa aking kapatid na nasa Kansas. At kay Marites at saka po kay Jillian. Okay, si Arnold Altuna or si Bingbong, Kuya Bing. At elsewhere, we have Ate Tita Rosie Balsomo. Nasa Taguig ba siya o siya ba yung nasa Bacolod, ate? Hindi ko na alam kung saan si Tita Rosie, kung sa Taguig o sa Balsomo, sa Bacolod. At si Mac Madrinian, yan. Always nakikinig siya sa atin. Sabi niya kanina ay ang tawag daw sa mushroom sa Laguna na nabanggit ko sa care group ay mamarang. Yan, sa Laguna. Thank you, Mac. At sa mga ipapapong nanonood sa ating live stream, bahagi niyo po itong live stream sapagkat iba kayo ng Circle of Friends, sa Circle of Friends namin. And this in the hope po na mas marami pang makarinig ng salita ng Diyos. At ang announcement lang po, ang worship team po natin will please rehearse soon after lunch. Ate Hana, yan. Kasi po, I will have to prepare dahil ang Clay House meeting po, preparation for the camp ay sa bahay po namin. So, kain lang tayo ng lunch and then we rehearse immediately. Timayka, hello po. Yan. At para po sa ating announcements for the Sunday School, ito po ating gwapong-gwapong si Kuya Preach. Hello po. Good morning po sa lahat. And for the Sunday School announcement naman po, muli po nating ini-invite ang inyong mga anak, pamangkin apo, na umattend sa ating regular na Sunday School. So kanina po, pinag-merge po muli natin ang primary at kinder dahil po sa past few weeks natin is mainit. So, pinagpapawisan po ang inyong mga anak dun sa may bagong gawa nating meeting room sa gilid. So, nurse po muna namin sila sa taas and that will be po hanggang sa magawa po yung kabilang building. So, pag nagawa naman na po yung kabilang building, ay ililipat na po natin sila doon and magkakaroon na po ulit ng
diversion sa kanila. So, hiwalay na po ulit ang primary kinder pag nagawa na po yung kabilang building. So, ang lesson ko po kanina nila ay lesson 27 sa book po na Earthkeeper. Yan, so that's all for the Sunday school. So, here's Jaja and Icy for Clayhouse. 1, 2, turn it up. This sound of praise. So, let's do it again. Take 1, 2, turn it up. This sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up. Ayan, so sino dito? So, nandito yung nag-enjoy last Sunday sa ating fellowship about attitudes in worship. Yeah, praise God. So we're having a second part. So if you're part of the first one sa Attitudes in Worship natin last Sunday, now is also the time to join us next Sunday, March 16th, para sa ating part 2 ng Attitudes in Worship. So expect some great music of God's praise and invite nyo yung friends nyo, yung classmates nyo, bring someone new so that they could know Christ and get to worship Him as well. And other than that, we have a very special and important announcement to you. Let's turn our eyes to the screens. And you heard it right, church. We will be having our Clayhouse Camp here sa NCF pa rin, but of course with our new extension building so that we can do camp here. Yeah. So, save the date. Gaganapin po ito sa April 16 to 19. So, Wednesday night until Saturday afternoon. And yung 19, swimming yan. Yeah. So we've already booked our swimming here. So you don't want to miss this. Of course, ma-encounter natin si God together as a youth. We get some time away from our phones. So kung mga magulang, gusto nyo po mawala yung anak nyo sa mga cellphone, sa social media, padala nyo po dito sa church, sa ating Clayhouse Camp. Sino po dito last year yung nakasama sa Clayhouse Camp? Taas ang kamay. Were you blessed? Yeah, we were so blessed, so fun. So we can't wait for this year's Clayhouse Camp. So, we'll see you there. Registration opens soon. We'll announce more in the coming days. God bless po. So, good morning po NCF. And for our other church activities announcements, we have midweek prayer gathering every Wednesday, 5:30 p.m. po yan, dito po sa ating sanctuary. And if you're unable naman po to join our prayer meeting face-to-face, we have live stream po via FB Live. You can write your prayer request po sa ating mga prayer slips sa likod ng inyong mga chairs, and we would love to pray for you. Transform workouts into worship through praise moves. Tuwing Sabado po yan at 9 a.m. Dito lang po ulit yan sa sanctuary, and let's exercise while meditating on the Word of God. And if gusto nyo naman po sumunod sa water baptism, approach nyo lang po si Pastor Mark, and magkakaroon po kayo ng lesson about sa importance nito. Kung gusto nyo naman po lumalim ang inyong faith, we have discipleship program. This covers 12 lessons that will surely help you grow as a Christian. Approach nyo lang po yung mga church leaders natin para mabigyan po kayo ng discipler. And if gusto nyo naman po maging official member na ng NCF, approach nyo lang po si Brother J. Baldonado for our membership class. Ang NCF po ay nasa iba't ibang social media platforms. Meron po tayong Facebook and YouTube at Novaliches Christian Fellowship, and sa Instagram po, NCF Main, and ang ating official website, www.ncf.org.ph. Ayun lamang po, and I'll turn you over to Pastor Mark. Salamat. Naku, tandaan natin yung mga dates na yan. Ganda-gandang mga mangyayari sa mga darating na panahon, lalo sa buwan ng April. Mamaya pagkatapos ng service, witness nyo, mabilis lang naman po ito kasi ang family ng Roa ay susunod sa Lord sa water baptism. Excited na ako. At
Alam ko marami pang gagawin si Lord sa kanilang buhay. Mapapakinggan ninyo paano gumawa si Lord sa kanilang family. Tayo na tayong lahat at ating sabihin sa ating katabi, salamat na kasama kita. Join hands and of course, bahagi na pagsamba ay ang ating pagkakaloob. Ang sabi ng Bible yan, honor the Lord with your wealth. Huwag niyong iwan sa inyong upuan. May mga boxes tayo, isa sa harap, dalawa sa likod. Pagkatapos ng prayer, punta kayo mag-isa. Maganda yun kasi wala na talagang lalapit yung deacon na may hawak na offering plate. Kasi mas maganda yung tayo, voluntaryo yung ginagawa natin at masaya ang pagkakaloob. Doon nalulugod ang ating Diyos na buhay. Let's pray. Salamat, salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin sa buong isang linggo na kami ay iyong pinagpala, ginabayan, kami iyong tinulungan at narito na nakarating kami sa araw na ito. Taglayang lakas ang hiram na buhay upang makapatuloy, makabigay papuri, makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Lahat ng aming mga awit, pagsambat, pasasalamat, handog na buhay, tanggapin mo maging ng aming pagkakaloob. Bless mo ang mga tithes and offering at gamitin pagpalain sa iyong banal na ministeryo. Sa pagkakapit ng kamay, ibuhos mo pa ang mayaman mong pag-ibig at ang mayaman mong biyaya upang ito'y aapaw at makita ng sanglibutan si Jesus buhay sa aming mga puso. We bring you back the glory, the honor, and the praise. Accept mo po ito sapagkat ito yung aming dalangin sa matamis na pangalang Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. For you live and you died and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you done. That you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you done.
Yung babaw